Lumatag sa basang semento ang mga papel. Ang tinta ng pirma ni Marco ay bahagyang kumalat dahil sa ambon. Kasabay ng pagpatak ng malamig na ulan sa kanyang likod ay ang pag-agos ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Nakaluhod si Celestina sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga Divilla. Ang puting bestida niya ay nababahiran na ng putik at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinoprotektahan ang sinapupunang naglalaman ng kanilang unang anak. Sa kanyang harapan, nakatayo si Don Ricardo Divilla, ang kanyang biyanan. Ang mukha nito ay kasing tigas ng marmol na estatwa sa hardin, walang bahid ng anumang awa. Sa likod nito, sa may pintuan, ay anino lamang si Marco, ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggan, ngayoy nakatungo lang, hindi man lang magawang salubungin ang kanyang mga mata. "Sir, pakiusap po." Halos pabulong na sabi ni Celestina, ang boses ay basag at paos. "Huwag ninyo itong gawin sa amin, sa apo ninyo." Iisang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Don Ricardo. "Apo, hindi kailanman magiging apo ko ang isang pagkakamali." Ang bawat salita ay parang matalim na punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. "Hindi pagkakamali ang anak namin." Sigaw niya, sinusubukang bumangon, ngunit nanghihina ang mga tuhod. "Mahal namin ni Marco ang isa't isa." Sa wakas ay tumingin sa kanya si Marco. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pagmamahal, kundi takot. Takot sa amang nasa harapan nila. "Tapos na, Celestina," sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay malamig at pinal. Pinirmahan na ni Marco ang papeles. May bago na siyang pakakasalan. Isang babaeng karapat-dapat sa pangalan ng Divilla. Si Isabela. Isabela. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang anak ng kasosyo sa negosyo ni Don Ricardo. Isang kasunduang negosyo kapalit ng kanyang buhay. "Marco," tawag ni Celestina. Ang huling hibla ng pag-asa ay nasa boses niya. "Tumingin ka sa akin. Sabihin mong hindi totoo ang sinasabi niya." Ngunit nanatili itong tahimik. Isang duwag na anino sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang ama. Iyon ang sagot na sumira sa kung anumang natitira pa sa kanyang puso. "Mga gwardya," utos ni Don Ricardo, hindi na muling tumingin sa kanya. "Siguraduhin ninyong hindi na siya makakalapit pa sa pamamahay na ito." Dalawang malalaking braso ang humawak sa kanya. Nagpumiglas siya, sumigaw siya, ngunit wala siyang lakas. Hinila siya palayo. Palayo sa tahanang minsan niyang tinawag na sa kanya. Palayo sa lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Isinara ang mabigat na bakal na gati. Ang tunog niyon ay parang hatol ng kamatayan sa kanyang mga pangarap. Naiwan siyang mag-isa sa labas, sa gitna ng malakas na ulan. Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga papel ng diborsyo mula sa sahig. Ang pirma ni Marco, malinaw na malinaw. Naalala niya noong una nitong isinulat ang pangalan nila sa isang tissue sa isang coffee shop. Celestina at Marco, habang buhay. Sabi nito habang nakangiti. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Gumuho ang kanyang mundo. Nawala ang lahat sa isang iglap. Ang pagmamahal, ang pamilya, ang kinabukasan. Ngunit habang yakap niya ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang bahagyang pitik mula sa loob. Ang kanyang anak. Ang tanging bagay na totoo at natitira sa kanya. Isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit, galit. Isang nag-aapoy na galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya, kahit nanginginig ang mga binti. Tinitigan niya ang mansyon, ang mga ilaw na nagniningning sa kabila ng madilim na gabi. Tinitigan niya ito na parang sinusunog sa kanyang alaala. Hindi ito ang katapusan. Ito ay isang simula. Hinaplos niya ang kanyang sinapupunan at bumulong sa hangin. Ang mga salita ay puno ng lason at pangako.
Naririnig lamang ng bumubuhos na ulan. Pangako, anak, babalik tayo. At sa pagbabalik natin, luluhod sila sa paanan mo. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang gabi ng pag-ulan na iyon ay naging isang bangungot na paulit-ulit na bumibisita sa kanyang pagtulog. Ngunit ngayong gabi, siya ang magiging bangungot na dadalaw sa kanila. Nakatayo si Celestina sa isang sulok ng marangyang ballroom ng De Villa Hotel. Hawak ang isang kopita ng champagne na hindi naman niya iniinom. Ang paligid ay isang dagat ng mga mamahaling damit at kumikinang na mga alahas. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng pabango at ng mga pekeng papuri. Ito ang ika-50 anibersaryo ng De Villa Jewelry Corporation, ang gabi ng kanilang pinakamalaking tagumpay. Ang gabi na wawasakin niya. Hindi na siya ang Celestina na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ngayon, kilala siya ng mundo bilang si Luna Celestine, isang misteryosong alagad ng sining na ang mga disenyo ng alahas ay hinahabol ng mga mayayaman at makapangyarihan sa buong mundo. Walang nakakakilala sa kanyang mukha. Hanggang ngayong gabi. Sino siya? Grabe, ang ganda niya. Tingnan mo ang suot niyang kwintas. Gawa ba yan ng De Villa? Naririnig niya ang mga bulungan habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa gitna ng selebrasyon. Bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Isang pader ng yelo ang binuo niya sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na pinatigas ng 5 taon ng sakit at paghahanda. At doon, nakita niya sila. Si Don Ricardo de Villa, tumatanda, ngunit ang mga mata ay ganid pa rin tulad ng dati. At sa tabi nito, si Marco, ang kanyang dating asawa. May mga guhit na ng pagod sa mukha nito at sa tabi niya ay nakatayo ang isang magandang babae na alam niyang si Isabela. Ang perpektong porselanang manika na ipinalit sa kanya. Unang lumapit si Don Ricardo, ang ngangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tinitigan nito ang kwintas na suot ni Celestina, isang obra maestra na hugis buwan na may kumikinang na itim na diamante sa gitna. Isang disenyo na alam niyang hindi pa nakikita ng mundo. An exquisite piece, ma'am, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring paghanga. I don't believe we've met. I am Ricardo de Villa, CEO of De Villa Jewelry. Tiningnan siya ni Celestina ng diretso sa mga mata, malamig at walang emosyon. My work isn't for sale, sir. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito, hindi sanay na tinatanggihan. Bago pa man ito makapagsalita muli, ang mga mata ni Celestina ay lumipat kay Marco, na ngayon ay nakatitig sa kanya. Ang mukha ay namumutla na parang nakakita ng multo. Celestina? Halos pabulong na, sabi ni Marco. Hindi makapaniwala. Isang matamis ngunit mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Celestina. Hindi siya sumagot. Sa halip tinalikuran niya ito na parang isang estranghero at nagpatuloy sa paglakad. Naramdaman niya ang kanyang pag-aatubiling sundan siya. Ngunit pinigilan siya ng kamay ng kanyang ama. Perpekto. Hayaan silang malito. Hayaan silang matakot. Ilang sandali pa, umakyat sa entablado si Don Ricardo para sa kanyang talumpati. Nagsalita ito tungkol sa pamana, pamilya, at marangal na trabaho. Bawat salita ay isang kabalintunaan na nagpaalab sa galit sa puso ni Celestina. Ang De Villa ay itinayo sa pundasyon ng tiwala at integridad. Sabi ng matanda, hindi na napigilan ni Celestina ang sarili. Ito na ang sandali. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, nagsimula siyang maglakad patungo sa entablado. Natigil ang mga palakpak. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mukha ni Don Ricardo. Walang salitang umakyat si Celestina sa hagdan. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng isang nabiglang host. Humarap siya sa daan-daang bisita, sa kumikinang na ilaw, at sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Huminga siya ng malalim.
Ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Magandang gabi. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalas. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Ako si Celestina. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng lahat. Ang panlalaki ng mga mata ni Marco. At nandito ako para bawiin ang anak ko. Isang sandali ng katahimikan. At ang lahat ng ninakaw ninyo sa pamilya ko. Mula sa dilim ng isang sulok, pinapanood ni Gideon De Marco ang lahat. Hindi siya naroon para sa champagne o sa mga walang kwentang usapan. Naroon siya para magmasid. Para pag-aralan ang kanyang kalaban sa kanilang natural na tirahan. Isang hawla ng ginto na puno ng mga ahas. At si Don Ricardo de Villa, ang hari ng mga ahas. Sa loob ng maraming taon, binuo ni Gideon ang kanyang karera sa isang layunin lang. Ang makita ang pagbagsak ng imperyo ng de Villa. Ito ay isang personal na krusada, isang utang sa alaala ng kanyang ama na sinira ng kasakiman ni Don Ricardo. Nakita niya ang pagdating ng babae. Ang babaeng kilala bilang Luna Celestine. Agad siyang napansin, hindi dahil sa kanyang ganda o sa mamahaling alahas, kundi dahil sa apoy sa mga mata nito. Isang apoy na pamilyar sa kanya. Ang apoy ng isang taong inagawan ng lahat. At nang magsalita ito sa entablado, alam ni Gideon na hindi ito isang simpleng eksena. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Hindi siya napahanga sa drama, napahanga siya sa tapang. Isang kalkuladong bagyo ang dumating sa perpektong mundo ng mga De Villa at ang pangalan ng bagyo ay Celestina. Habang nagkakagulo ang mga tao at pilit na inaalis ng mga gwardiya ang atensyon mula sa entablado, alam ni Gideon ang kanyang gagawin. Hindi niya ito pinalampas. Tahimik siyang lumabas ng ballroom. Hinintay ang kanyang pagkakataon. Sa parking lot, narinig niya ang tunog ng takong sa semento. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya si Celestina na naglalakad patungo sa isang simpleng itim na kotse. Wala na ang postura ng isang reyna. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng nanginginig ang mga kamay, sumasandal sa sasakyan para habulin ang kanyang hininga. Dahan-dahan siyang lumapit. That was an impressive performance, sabi ni Gideon. Sapat lang ang lakas para marinig nito. Nagulat si Celestina at agad na lumingon, handa nang lumaban. Ang takot sa mga mata niya ay agad na palitan ng pag-iingat. Sino ka? Gideon De Marco. Inabot niya ang isang business card. Abogado. Tinitigan ni Celestina ang card. Pagkatapos ay tinitigan siya. Puno ng pagdududa. Wala akong kailangang abogado. Lahat ng taong nagdedeklara ng giyera laban sa isang bilyonaryo ay nangangailangan ng abogado. Kalmadong sagot ni Gideon. Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa labi ni Celestina. Kung nandito ka para pagkakitaan ang istorya ko, sir, nagsasayang ka lang ng oras. Umiling si Gideon, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi pera ang habol ko sa mga De Villa. Katulad mo, meron din silang kinuha sa akin. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang kislap ng interes sa gitna ng kawalan ng tiwala. Sinira ni Don Ricardo ang pamilya ko. Maraming taon na ang nakalipas. Patuloy ni Gideon, ang boses ay bumaba. Mas personal. Ang ama ko ang kanyang business partner. Nilinlang niya ito, ipinain, at kinuha ang lahat. Namatay si Itay na wasak ang pangalan at puri. Kaya't maniwala ka sa akin, Miss Celestina. Naiintindihan ko ang apoy na nararamdaman mo. Katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitimbang siya ni Celestina. Sinusubukan basahin kung nagsasabi siya ng totoo. Huminga ng malalim si Gideon at ibinigay ang kanyang huling baraha. Ang alok na alam niyang hindi nito matatanggihan. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang mga mata nila ay nagkatitigan. Dalawang kaluluwang pinag-isa ng iisang hangarin. Hindi lang ito tungkol sa anak mo, Celestina. Tungkol ito sa hustisya. Tulungan mo akong ibagsak siya.
At sisiguraduhin kong sa'yo mapupunta hindi lang ang anak mo, kundi pati ang buong imperyo niya. Ipinatong ni Gideon ang isang makapal na folder sa ibabaw ng makintab na lamesa sa kanyang opisina. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa takip, nakasulat ang mga salitang nagpabilis ng tibok ng puso ni Celestina. Celestina laban sa De Villa. Custody Petition. Hinaplos ni Celestina ang folder. Ang papel ay malamig sa kanyang mga daliri, ngunit sa loob niya ay isang nag-aapoy na determinasyon. Ito na, ang unang hakbang, ang unang bala sa isang mahabang digmaan. Opisyal nang nakasampa ang kaso, sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Natanggap na rin nila ang kopya. Maging handa ka, Celestina. Hindi sila uupo lang at manonood. Tumango si Celestina. Alam ko. Ngunit hindi niya lubos na akalain kung gaano kabilis at gaano karumi ang magiging ganti nila. Kinagabihan, sa kanyang apartment, sinubukan niyang magpahinga. Niyakap niya ang unan na may amoy pa rin ng kanyang anak na si Angelo, na pansamantalang nasa poder ng mga De Villa habang hindi pa nagsisimula. Ang pagdinig, ang sakit ng pangungulila, ay parang lason na kumakalat sa kanyang buong katawan. Binuksan niya ang telebisyon para libangin ang sarili, ngunit ang kanyang santuwaryo ay agad na winasak. Sa isang sikat na news program, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Manang Lorna, ang dati nilang kasambahay, ang babaeng itinuring niyang parang pangalawang ina. Umiiyak ito sa harap ng kamera. Sobrang sakit po sa dibdib, sabi ni Manang Lorna, humihikbi. Si Ma'am Celestina po, mula nang sumikat siya bilang designer, halos hindi na po niya nakikita si Sir Angelo. Palaging wala sa bahay, palaging may kausap na kung sino-sinong lalaki para sa negosyo niya. Kawawa po ang bata. Naramdaman ni Celestina na nanlamig ang kanyang dugo. Bawat salita ay isang kasinungalingan na binalutan ng katotohanan. Oo, abala siya. Ngunit ginawa niya iyon para mabigyan ng magandang kinabukasan si Angelo. Hindi niya ito pinabayaan, kailanman. Ang screen ay nagpakita ng mga larawan niya sa mga business event, nakikipagkamay sa mga lalaking kliyente, nakangiti. Ngunit sa konteksto ng sinasabi ni Manang Lorna, ang mga larawan ay biglang nagmukhang marumi. Ang isang masipag na ina ay biglang naging isang pabayang babae. Isang ina na mas pinili ang karera kaysa sa sariling anak, sabi ng reporter. Napatayo si Celestina, nanginginig sa galit. Gusto niyang ibato ang remote control sa screen. Gusto niyang sumigaw. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa screen, lumitaw ang pangalan na matagal na niyang hindi nakikita. Marco. Mabilis niyang pinindot ang reject at ibinato ang cellphone sa sofa. Wala siyang panahon para sa kanyang pagkaduwag. Tumawag siya sa ibang numero. Nakita mo na? Tanong niya nang sagutin ito ni Gideon. Walang anumang pagbati. Oo, sagot ni Gideon. Ang boses ay matatag sa kabilang linya. Character assassination. Ito ang una nilang galaw. Inaasahan ko na to. Anong gagawin natin? We fight back with truth, sabi ni Gideon. Huwag kang mag-alala, Celestina. Handa tayo para dito. Pagkatapos ng tawag, bahagyang kumalma si Celestina. Ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. At napatunayan ito nang makita niya ang isang sobre na isinuksok sa ilalim ng kanyang pintuan. Isang plain na brown envelope. Walang pangalan. Walang address. Kinakabahang binuksan niya ito. Sa loob, may ilang mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Mga larawan niya na nakikipag-dinner sa mga kliyente. Mga lalaki. Ngunit ang mga kuha ay malisyoso. Pinutol para magmukhang silang dalawa lang. Kinunan sa anggulong mukha silang magkayakap. Hindi nagkakamay. Sa ilalim ng huling litrato, may isang salitang nakasulat sa makinilya. Umatras ka. Nabitawan ni Celestina ang mga litrato. Hindi ito babala. Ito ay isang pangako. Isang pangako ng mas maruming laban. Pinanood ni Marco ang buong panayam sa telebisyon. Ang kanyang mga kamay
ay nakakuyom sa ibabaw ng mamahaling leather na sofa. Bawat salita ni Manang Lorna, bawat pekeng hikbi ay parang isang dagok sa kanyang sikmura. Ang maruming stratehiya ng kanyang ama ay nakalatag sa buong bansa para panoorin ng lahat. At siya, wala siyang ginawa. Tulad ng dati, pinatay niya ang TV. Ang katahimikan sa malawak na sala ng mansyon ay mas nakakabingi kaysa sa kasinungalingan na naririnig niya. Duwag. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa isang iglap ng kahinaan, binuksan niya ang isang folder na matagal na niyang itinatago. Mga litrato. Ang unang larawan ay kuha sa isang simpleng beach. Si Celestina, nakangiti. Ang buhok ay hinahangin. At siya sa tabi nito, nakayakap. Naalala niya ang araw na yon. Ang tawa niya. Ang init ng araw sa kanilang balat. Ang pangako niya, habang buhay. Bulong nito sa kanya noon. Isang kasinungalingan. Lahat ng ito, isang malaking kasinungalingan. Marco. Napaangat ang tingin ni Marco. Nakatayo sa may pintuan si Don Ricardo. Ang muka ay walang emosyon. Sumunod ka sa opisina. Hindi iyon isang pakiusap. Isa yung utos. Sa loob ng office ng kanyang ama, ang amoy ng tabako at kapangyarihan ay nakakasakal. Nakita mo na ang balita, sabi ni Don Ricardo. Hindi isang tanong. Simula pa lang yan. Itay, hindi ba ito? Sobra na? Naglakas loob na tanong ni Marco. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng matanda. Sobra? Ang pagprotekta sa pangalan ng pamilyang ito ay hindi kailanman sobra at kailangan mong gawin ang iyong parte. Ibinagsak nito ang isang dokumento sa lamesa. Maghahanda ka. Ikaw ang isa sa mga pangunahing testigo laban sa kanya. Nanlamig si Marco. Ano? Anong sasabihin ko? Ang katotohanan, sabi ni Don Ricardo na may halong sarkasmo, na siya ay naging pabaya, na mas mahalaga sa kanya ang ambisyon niya kaysa sa pamilya. Sasabihin mo ang anumang kailangang sabihin para manalo tayo. Pero, anak kita, putol ni Don Ricardo. Ang boses ay matigas na parang bakal. Gagawin mo ang sasabihin ko. Walang nagawa si Marco kundi tumango. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Pag-akyat niya sa kanilang silid, nadatnan niya si Isabela na nag-ayos ng buhok sa harap ng salamin. Ang ganda nito ay parang isang malamig na estatwa. Perpekto ngunit walang buhay. Nakita ko ang balita, sabi ni Isabela. Ang tingin ay nasa sa salamin pa rin. Gusto ni Itay na tumestigo ako laban sa kanya, sabi ni Marco. Nagbabaka sakaling makakita ng kahit kaunting simpatiya. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ay blangko. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Pamilya mo yan. At bumalik ito sa pagsusuklay na parang pinag-uusapan lang nila ang panahon. Walang init. Walang pakialam. Mas naramdaman ni Marco na mag-isa siya ngayon kaysa noong wala ito. Kinabukasan, dinalaw niya si Angelo. Nakita niya ang kanyang anak na naglalaro sa hardin kasama ang yaya nito. Ngumiti ang bata nang makita siya at tumakbo para yumakap. Daddy? Niyakap ni Marco ang anak ng mahigpit. Saglit na nakalimutan ang lahat. Daddy, kailan po uuwi si Mommy? Ang tanong na yon, sa inosenteng boses ng kanyang anak, ang tuluyang sumira sa kanya. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Anong isasagot niya? Na ang daddy niya ay isang duwag na hinayaang itaboy ang mommy niya? Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang maging parte ng kasinungalingang ito. Nang gabing iyon, sumakay si Marco sa kanyang sasakyan. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang pamilyar na apartment building. Nag-aalangan siyang bumaba, pero ang imahe ng malungkot na mata ng kanyang anak ang nagtulak sa kanya. Nag-doorbell siya.
Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Celestina na puno ng gulat at galit ang sumalubong sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong nito. Celestina, pakiusap, sabi ni Marco. Ang boses ay nagmamakaawa. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan. Pakiusap, pag-uulit niya. Desperado. Itigil mo na to. Itigil mo na ang kaso. Tinitigan siya ni Celestina, hindi makapaniwala. Para ano? Para manalo na naman kayo? Para makuha ninyo ang lahat? Hindi. Umiling si Marco. Gawin mo to. Para kay Angelo. Gawin mo to. Para kay Angelo. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Gideon ang mga salitang ikinuwento sa kanya ni Celestina. Ang pagbisita ni Marco ay nag-iwan dito ng lamat, isang pinaghalong galit at lungkot, at tungkulin ni Gideon na siguraduhin hindi nito magagamit ang kahinaan na yon laban sa kanila. Pwes, gagamitin natin ang takot niya, sabi ni Gideon habang nakatayo sila sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang mga ilaw ng syudad. Ang isang duwag na tao, kapag naipit, ay maaaring maging isang di inaasahang armas. Ngunit bago pa nila mapagplanuhan ang susunod na hakbang, may dumating. Isang simpleng package na iniwan sa reception, walang return address, nakapangalan lang kay Gideon. Maingat niya itong dinala sa conference room. Sa presensya ni Celestina, isinuot niya ang isang pares ng guwantes at maingat itong binuksan. Walang sulat, walang anumang mensahe. Ang laman lang ay isang manipis na folder. At sa loob nito, ilang piraso ng papel, mga bank statement, mga transaction record. Mabilis na tumakbo ang mga mata ni Gideon sa mga numero. At doon, nakita niya ito. Isang pangalan na pamilyar na pamilyar. Lorna Reyes, si Manang Lorna. At isang serye ng mga money transfer na may kabuuang halaga na ₱250,000 mula sa isang offshore account na, sa pamamagitan ng kaunting paghuhukay, alam niyang konektado sa isang shell company ng Devila Corporation. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Celestina. Ang boses ay nanginginig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gideon. Ang unang tunay na ngiti mula nang magsimula ang laban. Ibig sabihin nito, may kakampi tayo sa dilim. Sa araw ng hearing, ang abogado ng mga Devilla ay puno ng kumpiyansa. Ipinipinta niya si Celestina bilang isang halimaw gamit ang madamdaming testimonya ni Manang Lorna bilang kanyang pangunahing ebidensya. Isang ina na inabandona ang kanyang anak para sa karera. Sigaw ng abogado. Nakita ni Gideon ang sakit sa mga mata ni Celestina. Nanatili siyang kalmado. Hinayaan niya ang kabilang panig na ilabas ang lahat ng kanilang baraha. Hinayaan niyang maramdaman nilang nananalo na sila at ng kanyang pagkakataon na dahan-dahan siyang tumayo. Your Honor, sabi ni Gideon, ang boses ay malinaw at matatag. We would like to commend Ginang Lorna for her loyalty to the Devilla family. Such loyalty, it seems, comes with a generous price. Nagsimula ang bulungan sa courtroom. Naguluhan ang abogado ng Devilla. Objection. Insinuation. I'm not insinuating anything, Your Honor. I'm stating a fact with evidence to back it up. Ipinakita ni Gideon ang mga dokumento. Isang kopya para sa judge, isang kopya para sa kabilang panig. Ito po ay mga bank statement na nagpapakita ng sunod-sunod na malalaking deposito sa account ng anak ni Ginang Lorna na nagkataong nagsimula 1 linggo bago ang kanyang panayam sa TV. Namutla si Manang Lorna. Ang abogado ng Devilla ay natigilan. Ngunit ang reaksyon na pinakagusto ni Gideon ay ang nasa kabilang dulo ng silid. Si Don Ricardo Devilla. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkalito. Ang isang taong sanay na laging may kontrol ay bigla na lang nawalan nito. Your Honor, we move to strike the entire testimony of this witness on the grounds of perjury and bribery.
Ang desisyon ng hukom ay mabilis. Ang testimonya ni Manang Lorna ay ibinasura, isang malaking dagok sa kaso ng mga Devilla. Pagbalik nila sa opisina, ang tensyon sa balikat ni Celestina ay tila nabawasan. "Salamat, Gideon," sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito ang lubos na pagtitiwala. Walang pagdududa, walang takot. Buong puso. Ngumiti si Gideon. Isang laban pa lang yan. Pero sa ngayon, ipagdiwang natin ang maliit na tagumpay na ito. Nang gabing iyon, nang mag-isa na lang si Gideon sa kanyang opisina, hindi niya maalis sa isip ang misteryosong package. Sino ang nagpadala nito? Sino ang kakampi nila? Pinulot niya ang karton na pinaglagyan nito. Sinusuri bawat sulok. At doon, sa ilalim, nakita niya ito. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing marka. Isang naka-emboss na logo ng isang high-end na flower shop sa Makati. Biglang may naalala si Gideon. Isang larawan sa isang business magazine, ilang buwan na ang nakalipas. Isang feature tungkol sa power couples ng Manila. At sa larawan ni Marco at Isabella Devilla sa kanilang mansyon, may isang malaking flower arrangement sa likod. Isang flower arrangement na may card mula sa eksaktong flower shop na yon. Isang hinala ang nabuo sa kanyang isipan. Isang hinala na tila imposible. Ngunit, Isabella? Posible kaya? Pagkatapos ng maliit na tagumpay sa korte, may kakaibang gaan na bumalot sa himpapawid. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakahinga si Celestina ng medyo maluwag. Nasa apartment siya at si Gideon ay naroon din. Tinutulungan siyang ayusin ang mga dokumento para sa susunod na hearing. Ngunit ang trabaho ay unti-unting napalitan ng tahimik na kwentuhan. "Saan mo natutunang mag-design?" tanong ni Gideon, habang pinagmamasdan ng isang sketchpad na naiwan ni Celestina sa lamesa. Puno yon ng mga komplikadong disenyo ng hikaw at singsing. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestina. "Sa mama ko." Kinuha niya ang isang lumang leather-bound na journal mula sa isang baul. Maingat niya itong binuksan. Ang mga pahina ay naninilaw na. Puno ng mga sulat kamay na disenyo at mga nota. Bawat guhit ay puno ng buhay at pangarap. Isa siyang alagad ng sining, kwento ni Celestina. Ang boses ay malambing, puno ng pagmamahal at pangungulila. Hindi siya sikat. Simple lang ang buhay namin. Pero para sa kanya, ang bawat hiyas ay may kwento, may kaluluwa. Pinagmasdan ni Gideon ang mga disenyo. May isang partikular na estilo, isang kakaibang pagsasanib ng kalikasan at modernong linya na tila pamilyar sa kanya. "Magaling siya," sabi ni Gideon. Tunay ang paghanga sa kanyang boses. "Siya ang nag-iisang pamilya ko," dagdag ni Celestina, halos pabulong. Nang mawala siya, parang nawala na rin ang lahat sa akin. Kaya noong dumating si Marco, akala ko natagpuan ko na ulit ang tahanan. Napayuko siya at sa pagbaba ng kanyang ulo, nahawi ang kanyang buhok na naglantad sa isang maliit, halos di kapansin-pansing peklat sa kanyang pulso. Hindi ito sinasadya ni Gideon, ngunit nahuli ito ng kanyang mga mata. Hindi siya nagtanong. Hinayaan niya lang ang katahimikan na magsalita. Parang naramdaman ni Celestina ang kanyang titig. Agad niyang ibinaba ang manggas ng kanyang damit, ngunit huli na. Ang isang sandali ng kahinaan ay nailantad na. "Mula sa Paris?" Mahinang sabi ni Celestina. Sinasagot ang tanong na hindi binitawan ni Gideon. "Nung mga unang buwan, bago ko nalaman na buntis ako, may mga gabing mahirap." Isang bagong antas ng pag-unawa ang nabuo kay Gideon. Nakita niya ang lakas ni Celestina, ang kanyang tapang. Ngunit ngayon, nakita niya rin ang sakit na pinagdaanan nito. Ang mga sugat na pilit niyang itinatago. Dahil sa kanyang pagiging tapat, naramdaman ni Gideon na kailangan din niyang maging tapat. Alam mo, nagsimula siya, ang tingin ay nasa malayo. Noong sinira ni Don Ricardo si Itay, hindi lang pera ang kinuha niya. Tumingin sa kanya si Celestina, naghihintay. Kinuha niya ang kanyang dignidad,
Ang ama ko ay isang marangal na tao, Celestina, pero ipininta siya ni Don Ricardo bilang isang magnanakaw sa harap ng buong mundo. Hindi niya kinaya ang kahihiyan. Isang araw, inatake siya sa puso at iyon na, katahimikan. Sa unang pagkakataon, hindi sila abogado at kliyente. Hindi sila dalawang taong may iisang kalaban. Sila ay dalawang kaluluwang may parehong sugat, ang sakit ng pagkawala, at ang bigat ng isang hustisyang kailangan nilang ipaglaban. Unti-unting inabot ni Gideon ang kanyang kamay. Ang intensyon ay hawakan ang pisngi ni Celestina para iparamdam na hindi ito nag-iisa. Ngunit sa huling sandali, nag-atubili siya. Ibinalik niya ang kanyang kamay. Ikinuyom ito. Masyado pang maaga. Masyado pang sariwa ang lahat. Magpahinga ka na, Celestina. Sabi niya, ang boses ay mas malambing kaysa sa kanyang inaasahan. Mahaba pa ang laban bukas. Tumango si Celestina, ngunit hindi naalis ang tingin sa kanya. Sa mga mata nito, may isang bagong emosyon na nababasa si Gideon. Isang bagay na higit pa sa pasasalamat. Isang bagay na katulad ng pag-asa. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahahawakan. Isang kuryente ng mga hindi sinasabing damdamin. Mga pangakong hindi pa nabibigkas sa gitna ng isang digmaang hindi pa tapos. Ang maliit na tagumpay sa korte ay nagbigay sa kanila ng panandaliang pag-asa, ngunit nagsilbi rin itong gasolina sa nag-aapoy na galit ni Don Ricardo de Villa. Ang isang nasugatang leon ay mas mapanganib, at si Don Ricardo ay handa ng pumatay. Nakatanggap si Celestina ng isang tawag mula sa yaya ni Angelo. Ang boses nito ay nanginginig sa takot. Ma'am Celestina, si Sir Angelo po. Nahulog po siya sa may hagdan? Parang huminto ang mundo ni Celestina. Bago pa man siya makapagtanong, narinig na niya ang boses ni Marco sa kabilang linya. Dadalhin namin siya sa St. Luke's. Magkita tayo doon. At ibinaba ang tawag. Hindi na nag-isip si Celestina. Kinuha niya ang kanyang susi at wallet at tumakbo palabas ng kanyang apartment. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tinawagan niya si Gideon habang nagmamaneho. Ang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Pagdating niya sa ospital, ang eksena ay perpektong nakasetup. Nadatnan niya si Don Ricardo na nakatayo sa labas ng emergency room. Ang mukha ay puno ng nag-aalalang ekspresyon para sa mga taong nakapaligid. Si Marco ay nasa loob, katabi ni Angelo. Anong nangyari? Sigaw ni Celestina, papalapit sa kanila. Pabagsak mong tanungin ang sarili mo. Malamig na sagot ni Don Ricardo. Kung nandito ka lang sana para sa anak mo, hindi sana ito mangyayari. Lumabas ang doktor. He's fine. A few bruises and a small cut on his forehead. He was lucky. Nakahinga ng maluwag si Celestina. Pumasok siya sa kwarto at nakita si Angelo na may maliit na benda sa noo. Umiiyak habang yakap-yakap ni Marco. Tumakbo siya palapit at niyakap ang kanyang anak. Mommy's here, baby. Mommy's here. Ngunit ang sandali ng ginhawa ay agad na nawasak. Kinabukasan, nakatanggap sila ng isang emergency court summons. Sa korte, ang abogado ng De Villa ay nagpakita ng isang larawan ng gasgas at pasa ni Angelo. Your Honor, ito po ang resulta ng kapabayaan ng ina. Sabi ng abogado. Objection! That's speculation! Sigaw ni Gideon. Ngunit ang abogado ng De Villa ay may isa pang baraha. Higit pa riyan, Your Honor. Mayroon kaming ebidensya na nagpapakitang may balak si Ginang Celestina na itakas ang kanyang anak at dalhin sa labas ng bansa, labag sa utos ng korte. Nagulat si Celestina. Hindi totoo yan. Ngunit naglabas ang abogado ng mga dokumento. Isang kopya ng 2 plane ticket papuntang Paris, nakapangalan sa kanya at kay Angelo, at isang testimonya mula sa isang travel agent na nagsasabing si Celestina mismo ang bumili ng mga ito. Peke yan, isang patibong, sabi ni Celestina, tumingin kay Gideon na puno ng desperasyon. Your Honor,
We need time to verify these documents, sabi ni Gideon. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang imahe ng isang sugatang bata, kasama ang ebidensya ng isang planong pagtakas, ay sapat na para sa hukom. Given the recent incident and this compelling new evidence suggesting flight risk, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay pinal. The court has decided to grant temporary full and sole custody of the child, Angelo De Villa, to his father, Mr. Marco De Villa, effective immediately. Ginang Celestina's visitation rights are hereby suspended pending further investigation. Parang isang bombang sumabog ang mga salita sa loob ng courtroom. Full and sole custody, visitation rights suspended. Nakatayo si Celestina, ngunit parang gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ay nag-slow motion. Nakita niya ang mapagkunwaring ngiti sa mga labi ni Don Ricardo. Nakita niya si Marco na lumapit kay Angelo at binuhat ito. "Mommy!" Umiiyak na tawag ni Angelo. Ang maliliit na kamay ay nakaabot sa kanya. Sinubukan niyang lumapit, ngunit isang court officer ang humarang sa kanya. "No, please! Angelo! Anak!" Sigaw niya. Napanood niya lang habang papalayo si Marco. Buhat ang kanilang umiiyak na anak. Ang imahe ni Angelo na tumatawag sa kanya habang isinasara ang pinto ng courtroom ay isang kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Nang magsara ang pinto, nawala ang lahat ng kanyang lakas. Napaluhod si Celestina sa malamig na sahig ng korte. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ang tanging maririnig sa tahimik na silid. Nawala na naman ang lahat sa kanya. At sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil ang kinuha sa kanya ay hindi na isang pangarap. Kinuha nila ang kanyang anak. Walang buhay ang mga mata ni Celestina. Iyon ang unang napansin ni Gideon nang dalawin niya ito sa apartment kinagabihan pagkatapos ng hearing. Nakaupo lang ito sa sofa, nakatingin sa kawalan, parang isang estatwang basag na hindi na maaaring buuin muli. Ang apoy na dati niyang hinangaan ay wala na. Napalitan ito ng malamig na abo ng pagkatalo. "Hindi pa tayo tapos, Celestina," sabi ni Gideon. Ang boses ay mariin ngunit puno ng pangunawa. Umupo siya sa tapat nito. "Mag-aapela tayo. Hahanap tayo ng butas. Hindi ako titigil." Ngunit parang hindi siya naririnig ni Celestina. Ang sakit ng pagkawala ng isang anak ay isang ingay na mas malakas kaysa sa anumang salita ng pag-asa. Umuwi si Gideon sa kanyang opisina na may bigat sa dibdib. Umupo siya sa gitna ng mga bundok ng papeles. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa sarili niyang kawalan ng magawa. Paano niya lalabanan ang isang kalaban na kayang baluktutin ng batas gamit ang pera at impluensya? Sa gitna ng kanyang desperasyon, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Dahil sa pagod, halos hindi na niya ito sasagutin. Ngunit may nag-udyok sa kanya. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay pagod. Si Attorney Gideon De Marco ba ito? Isang boses ng babae ang tumugon. Mahina, kinakabahan, ngunit pamilyar. Kumunot ang noo ni Gideon. "Sino to?" Isang sandali ng katahimikan. "Hindi na mahalaga kung sino ako, pero meron akong bagay na kailangan mong makita." Isang bagay na makakatulong kay Celestina. Agad na naging alerto si Gideon. Saan at kailan? "Mamayang hating gabi. Sa maliit na coffee shop sa kanto ng Aguirre, mag-isa kang pumunta." Bago pa man siya makapagtanong muli, ibinaba na ng babae ang tawag. Kahit na amoy patibong ito, alam ni Gideon na wala siyang pagpipilian. Ito lang ang tanging sinag ng liwanag sa isang napakadilim na gabi. Sakto hating gabi, pumasok si Gideon sa coffee shop. Halos wala ng tao. Sa isang madilim na sulok, nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng hooded jacket at salamin. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin.
Natigilan si Gideon. Si Isabela de Villa. "Maupo ka, attorney," sabi nito. Ang boses ay kasing hina ng tawag sa telepono. Umupo si Gideon, ang kanyang buong katawan ay alerto, handa sa anumang mangyayari. Anong laro ito? Mrs. de Villa? Walang laro. Umiling si Isabela, at sa ilalim ng salamin, nakita ni Gideon ang mga mata nitong pagod at puno ng takot. Ito ay isang pagtatapos. Huminga ito ng malalim. Akala ng lahat, ginusto ko ito, na masaya ako sa buhay na ito. Pero ang totoo, bihag ako ni Don Ricardo. Ang pamilya ko, patuloy nito, ay may malaking pagkakautang sa kanya. Ginamit niya yon para pilitin akong pakasalan si Marco. Ginamit niya yon para kontrolin ang bawat galaw ko. Kung hindi ako susunod, wawasakin niya ang pamilya ko. Nakinig lang si Gideon, pinoproseso ang bawat salita. Ang babaeng inakala niyang kontrabida ay isa ring biktima. Sa loob ng 5 taon, nagtiis ako. Sabi ni Isabela, may bagong determinasyon sa kanyang boses. At sa loob ng 5 taon, nag-ipon ako. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang maliit na bagay at maingat na inilapag sa lamesa. Isang itim na USB flash drive. "Nandyan ang lahat," sabi niya. Mga kopya ng orihinal na design ng nanay ni Celestina na ninakaw ni Don Ricardo. Mga audio recording ng mga pag-uusap nila kung saan inaamin niya ang kanyang mga krimen. Mga bank record ng lahat ng kanyang illegal na transaksyon, kasama na ang pagbayad sa travel agent para sa pekeng plane ticket. Nakatitig si Gideon sa maliit na USB, hindi makapaniwala. Ito na. Ang bala na tatapos sa digmaan, ang katotohanan na magpapalaya sa kanila. "Bakit?" tanong ni Gideon. "Bakit ngayon lang?" "Dahil sa ginawa niya kay Angelo," sagot ni Isabela. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang paggamit sa isang inosenteng bata, iyon na ang hangganan. Hindi ko na kaya. Kinuha ni Gideon ang USB. Ang bigat nito sa kanyang palad ay ang bigat ng hustisya. Tumayo na si Isabela para umalis. "Attorney," sabi nito, lumingon sa kanya sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay hindi na takot, kundi nag-aapoy. "Wasakin mo ang imperyo niya," sabi niya, "para sa pamilya ko at para na rin kay Celestina." Ang hangin sa loob ng courtroom ay mabigat, halos nakakasakal. Para kay Celestina, bawat paghinga ay isang pakikibaka. Nakaupo siya sa tabi ni Gideon, ngunit ang isip niya ay nasa malayo, kasama ng kanyang anak. Ito na ang huling araw ng pagdinig, ang araw na formal na tatatakan ang kanyang pagkatalo. Ngunit nang tumayo si Gideon, may kakaiba sa kanyang tindig, isang bagong kumpiyansa. Isang matalas na determinasyon na hindi nakita ni Celestina mula noong huling hearing. "Your Honor," nagsimula si Gideon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. "Bago po tayo magpatuloy, meron po kaming huling ebidensya na nais naming ipakita. Isang ebidensya na hindi lang magpapatunay sa pagiging karapat-dapat ni Ginang Celestina bilang ina, kundi magbubunyag din sa tunay na pundasyon ng buong De Villa Empire." Kumunot ang noo ng hukom. Ang abogado ng De Villa ay tumayo para mag-object, ngunit pinigilan siya ng isang kumpas ng kamay ni Don Ricardo na nakangisi na parang nanonood ng isang desperadong palabas. Isang malaking screen ang ibinaba sa harap ng korte. Ang unang ipinakita ni Gideon ay isang serye ng mga disenyo mula sa lumang journal ng ina ni Celestina. Bawat guhit ay masalimuot, orihinal, at puno ng buhay. Ito po ang mga gawa ni Althea Reyes, ang yumaong ina ni Celestina, paliwanag ni Gideon. Pagkatapos, isa-isang lumitaw sa screen ang mga pinakasikat at pinakamabentang koleksyon ng De Villa Jewelry sa loob ng 20 taon. Katahimikan. Ang mga disenyo ay magkakamukha. Ang mga linya, ang mga hugis, ang kaluluwa ng bawat piraso. Halos walang pinagkaiba.
Ang pamana ng Devilla ay isang kopya, isang nakaw na obra. Narinig ni Celestina ang mga bulungan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Don Ricardo. Mula sa pagiging kampante, ito'y naging isang maskara ng galit. Isang malaking kasinungalingan. Sigaw ni Don Ricardo, hindi na napigilan ang sarili. Talaga ba, Ginoong Devilla? Tanong ni Gideon. At pagkatapos ay pinindot ang isang button. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Isang boses na puno ng kayabangan at kasakiman. Ang boses ni Don Ricardo. Recording. Si Althea? Isang hamak na mangguguhit lang yon. Walang pangalan. Walang kapangyarihan. Sinong maniniwala sa kanya? Ang mga disenyo niya ang nagpayaman sa akin. At walang sino man ang makakaagaw ni Yon. Natigilan ng buong korte. Ang pag-amin, malinaw at hindi maikakaila, ay nakabibingi. Hindi pa tapos si Gideon. Recording 2. Boses ni Don Ricardo. Bayaran mo ang travel agent. Siguraduhin mong mukhang totoo ang mga tiket. Kailangan nating ipakita sa korte na si Celestina ay isang irresponsableng ina na handang tumakas. Gawin mo o alam mo na ang mangyayari sa pamilya mo. Bumagsak ang panga ni Celestina. Tumingin siya kay Gideon na tumangulang sa kanya. Isang silentong mensahe na nagsasabing, tiwala lang. Ang huling ebidensya ang sumira sa lahat. Isang audio recording ng pag-uusap ni Don Ricardo at ng doktor sa ospital. Recording 3. Boses ni Don Ricardo. Isang maliit na tulak lang sa hagdan. Siguraduhin mong hindi malala. Sapat lang para magkaroon ng kaunting gasgas. Isang aksidente. Isang kapabayaan ng ina. Naiintindihan mo? Isang kolektibong gasp ang narinig sa buong silid. Si Celestina ay napahawak sa kanyang bibig. Nanginginig sa katotohanang sinaktan ng matanda ang sarili nitong apo para lang manalo. Napatayo si Marco. Ang mukha ay puno ng pangingilabot at hindi makapaniwala. Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon ay namumutla at pinagpapawisan. Nakita niya ang halimaw sa likod ng maskara. Itay, totoo ba to? Nanginginig na tanong ni Marco. Hindi sumagot si Don Ricardo. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Your Honor, sabi ni Marco, humaharap sa hukom. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ako po ay magiging testigo. Sa sandaling iyon, sa harap ng lahat, isinalaysay ni Marco ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagmamanipulan, lahat ng kasamaang ginawa ng kanyang ama sa paglipas ng mga taon. Ang kanyang boses ay basag, ngunit sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, ito ay puno ng katotohanan. Parang isang bahay ng mga baraha, ang imperyo ng Devilla ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Bago pa man matapos ang sesyon, pumasok ang mga pulis sa courtroom. Lumapit sila kay Don Ricardo Devilla. Ang tunog ng posas na isinasara sa kanyang mga pulso ay ang pinakamatamis na musika sa pandinig ni Celestina. Sa gitna ng kaguluhan, inanunsyo ng hukom ang kanyang pinal na desisyon. Ang lahat ng karapatan sa pangangalaga kay Angelo Devilla ay ipinagkakaloob sa kanyang ina, si Ginang Celestina Reyes. Case closed. Bumuhos ang mga luha ni Celestina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng tagumpay. Niyakap niya si Gideon ng mahigpit, ibinuhos ang lahat ng kanyang pasasalamat at ginhawa sa yakap na yon. Salamat, salamat. Paulit-ulit niyang bulong. Hinawakan ni Gideon ang kanyang mukha, pinunasan ang kanyang mga luha. Tapos na, Celestina, sabi niya. Tapos na ang laban. Natapos na nga. At sa wakas, pagkatapos ng napakahabang gabi, nanalo ang hustisya. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng iskandalo ng Devilla ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng tahimik na agos ng bagong simula. Para kay Celestina, ang bagong simula ay may tunog ng tawa ng kanyang anak. Nasa bago nilang tahanan si Celestina at Angelo. Isang maliwanag na apartment na may malaking bintana,
kung saan tanaw ang lunti ang parke. Magkasama silang nakaupo sa sahig, nagbubuo ng isang malaking puzzle. Ang bawat piraso na nailalagay ni Angelo ay sinasabayan niya ng isang masayang sigaw. "Mommy, look! I found the blue one!" Ngumiti si Celestina, isang ngiting totoo at walang bigat. "Ang galing-galing naman ng baby ko." Niyakap niya ang anak. Ang init ng katawan nito, ang amoy ng buhok nito, ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang tagumpay. Isang hapon, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Marco. "Gusto ko lang sanang mag-sorry. Alam kong hindi sapat pero sorry." Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, isang lugar na walang masasakit na alaala. Nakita niya ang pagbabago kay Marco. Wala na ang yabang ng isang tagapagmana. Napalitan ito ng bigat ng pagsisisi. "Hindi ko nahihilingin ang kapatawaran mo," sabi ni Marco, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Sa lahat." Tinitigan siya ni Celestina. Ang galit na dati niyang nararamdaman ay wala na. Ang natira na lang ay isang uri ng awa. Awa para sa isang lalaking nawala ang sarili sa takot. "Pinapatawad na kita, Marco," sabi niya, at naramdaman niya ang isang huling tinik na nabunot mula sa kanyang puso. "Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan ko." May isa pa siyang bisitang hindi inaasahan. Isang araw, si Isabela ang nag-doorbell sa kanyang pinto. Nakatayo sila sa sala, parehong hindi alam kung anong sasabihin. "Salamat," unang sinabi ni Celestina. Tumango si Isabela. "Para na rin sa akin iyon." Tumingin ito sa paligid ng buong apartment, sa mga laruan ni Angelo. "Masaya ka na." Payapa. Pagtatama ni Celestina. "Masaya na ako dahil payapa na ako." Bago umalis, lumingon si Isabela. "He really loved you, you know." Bago siya naging duwag, hindi sumagot si Celestina. Alam niyang may bahagi ng kanyang nakaraan na totoo. Ngunit tapos na yon. Ang mahalaga ay ang ngayon. At ang ngayon niya ay kasama si Gideon. Madalas na silang magkasama. Hindi na bilang abogado at kliyente, kundi bilang dalawang taong natutong magtiwala muli. Isang gabi, naglakad-lakad sila sa tabi ng dagat, sa ilalim ng buwan na minsan ay naging simbolo ng kanyang pag-iisa bilang si Luna Celestine. "Noong una kitang makilala," sabi ni Gideon, "nakita ko ang isang babaeng handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang ipinaglalaban." Ngumiti si Celestina. "Naisip ko rin yan noon. Ngayon," patuloy ni Gideon, huminto sila sa paglalakad at humarap sa kanya. "Ang nakikita ko ay isang babaeng kayang buuin muli ang mundo. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga taong mahal niya." Hinawakan ni Gideon ang kanyang mga kamay. Ang init niyon ay kumalat sa buong katawan ni Celestina. "Tapos na ang paghihiganti, Celestina," sabi niya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang inaasam. Panahon na para sa pagmamahal. Dahan-dahan, inilapit ni Gideon ang kanyang mukha at hinalikan siya. Isang halik na malambot. Walang pagmamadali. Hindi ito isang halik ng pasasalamat o ng tagumpay. Isa itong halik ng pangako. Pangako ng isang bagong umaga, ng isang pag-ibig na itinayo, hindi sa mga kasinungalingan, kundi sa mga pinagsamahang sugat at sa pag-asang maghihilom ang mga ito ng magkasama. 6 na buwan ang lumipas. Ang entablado ay naliligo sa malambot na puting ilaw. Ang hangin ay puno ng sigla at paghanga. Nakatayo si Celestina sa harap ng daan-daang tao, mga kaibigan, taga-suporta at mga kritiko mula sa industriya ng alahas na lahat ay nag-aabang sa kanyang sasabihin. Ito ang gabi ng opisyal na paglulunsad ng kanyang sariling brand, Celestina. Hindi na siya si Luna Celestine, ang anino mula sa Paris. Ngayon, siya na ang mukha, ang pangalan, at ang kaluluwa sa likod ng bawat piraso ng sining.
Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula siya. Ang boses ay matatag at puno ng pasasalamat. Maraming taon na ang nakalipas. May isang babaeng nangarap na ang bawat hiyas ay dapat magkwento. Isang kwento ng pag-ibig, ng pangarap, ng pagbangon. Ang babaeng iyon ay ang aking ina, si Althea. Tumingin siya sa unang hilera. Nakita niya si Angelo, nakaupo sa kandungan ni Gideon, masayang kumakaway sa kanya. Ngumiti siya. Ang gabing ito, patuloy niya, ay hindi lang tungkol sa mga alahas. Ito ay tungkol sa pagbawi sa isang ninakaw na pamana at sa paglikha ng isang bago. Isang pamana na hindi nakabatay sa kasakiman o kapangyarihan, kundi sa katotohanan, katatagan at pag-ibig. Nagpalakpakan ang mga tao. Naramdaman ni Celestina ang init sa kanyang dibdib. Ito ang hustisya. Ito ang tunay na tagumpay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, ipinakita ang kanyang kauna-unahang koleksyon na pinangalanan niyang Althea. Ang bawat disenyo ay inspirasyon mula sa lumang journal ng kanyang ina. Ngunit may modernong tatak ni Celestina, isang perpektong pagsasanib ng nakaraan at kasalukuyan. Habang abala ang mga bisita sa paghanga sa mga alahas, lumapit sa kanya si Gideon, buhat-buhat si Angelo. "We are so proud of you, Mommy," sabi ni Angelo at niyakap siya ng mahigpit. "You were amazing," bulong ni Gideon sa kanyang tainga. "May isa pa akong sorpresa," sabi ni Celestina at hinila niya si Gideon patungo sa isang espesyal na display sa gitna ng hall. Sa loob ng isang glass case, may isang solong piraso ng alahas. Isang pares ng cufflinks na gawa sa platinum, simple ngunit elegante. Sa gitna ng bawat isa ay may isang maliit na batong sapiro, kasing lalim ng kulay ng mga mata ni Gideon. "This is the centerpiece of my men's collection," paliwanag ni Celestina. "It's called the Gideon." Tumingin si Gideon mula sa cufflinks patungo kay Celestina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkamangha at pagmamahal. "Bakit?" tanong niya. "Dahil tulad mo," sagot ni Celestina. "Ito ay simbolo ng lakas, integridad, at ang pundasyon na nagpapanatili sa lahat na buo." Walang salitang namutawi, niyakap ni Gideon si Celestina at sa gitna ng marangyang selebrasyon, sa ilalim ng maningning na mga ilaw, naramdaman nilang sila lang ang tao sa mundo. Nang magtatapos na ang gabi, umalis silang tatlo. Hindi na sila bumalik sa isang apartment sa syudad. Nagmaneho sila patungo sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat, ang tahanang sabay nilang pinili at binuo. Nakatayo sila sa balcony, tanaw ang paglubog ng araw. Si Angelo ay masayang nakaupo sa mga balikat ni Gideon. Ang maliit na kamay ay nakahawak sa buhok nito. Hinawakan ni Gideon ang kamay ni Celestina at pinisili ito. Napatingin si Celestina sa kanilang tatlo, isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso ng nakaraan. Nahanap niya ang hustisya, ngunit higit pa roon, natagpuan niya ang kapayapaan. Nalaman niya na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang bumagsak ang iyong mga kaaway. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mabuhay ng maligaya. At sa paglubog ng araw sa abot-tanaw, sa yakap ng 2 taong pinakamamahal niya, alam ni Celestina na sa wakas, nakauwi na siya. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni na Celestina at Gideon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong tapat na pagsubaybay sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Sa bawat pagpatak ng luha ni Celestina, sa bawat sandali ng kanyang galit, at sa bawat hakbang ng kanyang matamis na pagbangon, naramdaman ko ang inyong mainit na presensya at suporta. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Nais kong lumikha ng isang kwento na hindi lamang tungkol sa sakit ng kataksilan, kundi tungkol din sa walang kapantay na lakas ng isang babae na bumangon mula sa abo. Isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagbagsak ng ating mga kaaway, kundi sa pagbuo ng ating sariling kapayapaan
at kaligayahan. Sana, sa kwento ni Celestina, ay natagpuan ninyo ang inspirasyon na kahit gaano man tayo kadapa, laging may dahilan para tumayo, na ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. At ang tunay na pag-ibig ay darating, hindi para kumpletuhin tayo, kundi para tanggapin tayo ng buong buo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento? Aling bahagi ang tumatak sa inyong puso at isipan? Mangyaring iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon at napakahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat. Palaging nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi.